Good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, welcome to Parking and Kalsada University, kaibigan. Andito naman ang yung professor, kaibigan, sa Kalsada at sa Parking University. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon, I wish you well and hopefully nasa magandang kalagayan ka. Alright, simulan natin yung ating topic ngayon, kaibigan. Itong napaka-controversial na topic, controversial, at saka hindi ito most likely natin maririnig kung tayo ay nag-uusap-usapan sa mga kaibigan natin or mga pamilya natin. Bakit nga daw, kaibigan? For some reason, napaka-awkward daw itong pag-usapan, kaibigan. It's all about pera. Ano tong pera, kaibigan? Wow! Okay, so itong pera, kaibigan, may dalawang ano daw. Sino yung nagsabi doon na ang pera, it could be is a tool. Pwede mong gawin yung tool yung pera because you can do whatever you want. Pangalawa is it could be a measurement kung ano kang pagkatao, kaibigan. So we don't know, there's no right or wrong dyan, kaibigan, but I think sa study daw, pag yung pera, yung mga tao na happy, na parang may contentment sila sa buhay, pag ginawa nila yung pera as a tool, most likely daw nga yung mga tao na ito is kontento. Yung mga tao na ginawa nila yung pira as a measurement kung ano yung success or naabot na sa buhay, most likely ito na yung mga tao na parang hindi na kontento. They are looking for more and more and more. But wala sigurong right or wrong. Depende siguro sa tao kung ano yung goal niya or ano yung gustong mangyari sa buhay niya. Kasi every human being, kaibigan, is unique. Okay, it's not up to us to decide kasi iba-iba tayo ng genes, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng mga gusto sa buhay, direction sa buhay. But anyway, it's just a nice topic to, kaibigan. What is money? Bakit nga ba yung pera is the most avoided topic na pag-usapan, kaibigan? Wow. Okay, but iano daw natin, kaibigan, ito yung sa psychology lang to natin, kaibigan. May nabasa ko na sa Psychology of Money na kung paano daw tayo mag-spend sa pera natin, kung paano tayo kung mayroon tayong pera, kung paano natin yan i-spend or paano natin yan i-keep. It's because yan, hindi daw yan all about sa knowledge natin sa about science, mathematics. Ano daw yan, kaibigan? It's all about psychology daw natin, kaibigan. Kung ano yung psychology natin sa pera, kung anong kung bring-out up tayo ng ganito, si most likely kasi yung psychology natin sa pera is nali-learn natin yan kung tayo ay mga bata pa, sa very close family natin, sa parents, grandparents, or it could be ma-expose ka rin sa school. So nung bata ka pa, kasi yung brain mo doon or mind mo nung bata ka is you can just easily absorb, kaibigan. So kung ano yung nakikita mo doon, yun din yung magiging psychology sa pera mo. So kung ang nakikita natin nung bata tayo is yung pera, pag may pera dapat gastusin, dapat anuhin yung pera, or yung pera dapat palaguin or dapat i-keep, ibaon sa lupa. So depende yan sa tao, kaya iba-iba yung psychology sa ng pera sa tao, kaibigan. Wow, kaibigan. So ano ba sa'yo yung pera, kaibigan? Is just a tool. Napakaganda kasi din yung pala yung pag-usapan mo yung pera, kasi ganito na yun, kaibigan. So anything na palagi mong iniisip, palagi mong pag-uusapan, that's what you can attract. So kung mayroon kang mga kaibigan or gatherings family na most likely hindi talaga ma-open yang about money, parang secret yung topic na yan. For some reason, bakit nga ba secret yung pera na topic? Kasi psychology daw yan natin, kaibigan. Is our psychology na parang takot tayo pag-usapan yung pera. Kaya nga daw pag pumunta ka sa mga tao na mga successful, pag sila ni Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Gates, pag yung mga tao na yun na daw yung mga kaibigan, pag sila ang mag-uusap, they talk a lot about of money, how to make money. So ang point doon, kaibigan, is we don't need to hindi naman tayo kailangang magiging Warren Buffett, Bill Gates. Ang ano lang doon, kaibigan, ang point lang natin dito is it's still a law of nature, kaibigan. It's a law of the universe that kung ano daw yung palaging pinag-usapan mo, palaging lumalabas sa bibig mo, ano yung frequency nga andun ka, kaibigan. Kasi kung palagi mo siyang pinag-usapan, andun ka sa frequency na yon. For example, nag-uusap ka palagi ng pera, what is money, kung mayroon kang kaibigan tapos yung topic nyo instead of something else, nag-uusap kayo yung pera, bakit
psychology lang sa pira, kahit ano lang. Bakit a simple question, bakit yung ibang tao madaling hanapin nila yung pira at saka may ibang tao na parang mahirapan magano ng pira. So anything about money, or it could be anything, pwedeng i-side hustle na makakita ng pira, kasi yung pira daw, kaibigan, is unlimited yung pira, kaibigan. So tayong pag-iisip natin sa pira is parang limited yung pira, but ang pira, kaibigan, is unlimited kasi yung gobyerno, yung Fed, kaibigan, nagpreprint sila ng pira unlimited. As long as may kahoy pa dyan or may ano pa dyan, kaibigan, magpreprint lang sila ng pira. So sa history, kaibigan, may nagsasabi na ang mga gobyerno ay mayroon silang mga law dyan para magprint ng pira, but history, kaibigan, lalo na sa Amerika, na power yung US dollar nila, nagpreprint sila ng pira kung gusto nila. So basically, kung gusto nilang mag-print, kung titingnan mo yung history ng circulation of pera, kaibigan, nag-double, nag-triple, nag-double, nag-triple every few years. So that means kung maraming mura, parang supply and demand lang yan, kaibigan. For example, mayroon kang mangga dyan ngayon, okay? May mangga ka na 100 mangga sa same sa room, okay? May 100 sa room, may 100 mangga, okay? So parang tagi-isa kayo ng mangga, napakasarap kainin yung mangga. So pag dumami yung mangga, 5,000, 1,000, kasi maraming mangga na produce, meaning mas magmumura yung mangga kasi marami yung demand. So ganun din yung pag-print ng money, kaibigan. Kaya print sila ng pera, at saka kaya mayroon tayong inflation. Yung sahod natin ngayon, pag hindi nag-i-increase next year or next 5 years, or yung pera mo na kinip mo sa bangko or kinip mo sa ilalim ng unan, after 5 years, 10 years, kaibigan, losing value yan, kasi yung circulation ng pera is di keep printing, at saka it's spreading, marami na yung circulation. So anyway, yung psychology doon, kaibigan, is pira daw is hindi limited, unlimited. Ang anuhin lang ng psychology na dapat natin intindihin is paano mapunta yung pira sa mga kamay natin daw, kaibigan. Kasi kung sa study, kaibigan, yung 1% ng tao, sa pinakamayaman tao sa mundo, nagkukontrol sila sa 34% ng pira sa buong mundo. Wow! So meaning sa 1%, most likely 30% na pira nasa kanila. Bakit? At saka majority wala sa kanila. So mayroon dong yung psychology daw behind that, kaibigan, na yung mga 1% na tao, marunong sila nag-iisip paano nila, kung sa ano pa sila, parang fisherman sila, kaibigan, paano nila hinihigop yung pira sa kanila. So anyway, that's another topic, paano nila yun. So kung ang ano lang natin dito is yung pira, kaibigan, is napakagandang pag-usapan daw ito, para kung gusto nating makamagnet nito, gusto nating maka-attract nito, kung dapat i-align natin yung frequency natin, instead mag-usap tayo ng ibang kahit anong bagay, pira is a good topic daw, kaibigan. Kahit wala kang pira ngayon, marami kang pira ngayon. So if we keep talking about money, that means we are aligning our frequency sa pera na frequency, kaibigan. And pera is unlimited, kaibigan. So kahit maraming resources sa mundo, para lang mapuntada yung pera sa iyo, kaibigan. Wow! Hopefully may natutunan tayo, kaibigan, at saka mag-iba yung perspective natin sa pera, na parang ayaw natin pag-usapan yung pera, kaibigan. At saka it depende kung ano sa iyo yan. Yung pera is a tool mo ba? Tool, pwede mo yung tool, kahit anong gawin mo mabuti. Ang problema dyan, pwede mo yung gawin sa masama o mabuti, kasi yung pira is just a tool. Wala yan, kahit gamitin mo man siya sa mabuti, gamitin mo man siya sa masama, pira pa rin yan, kaibigan. So, or it could be yung pira sa'yo is a measurement sa yung standard ba sa buhay, na kaya gusto kang magkaroon ng pira para lang ma-measure kung ano ka. So there's no right or wrong siguro dyan, kaibigan. But for me, I think personally, money is a tool. Okay, tool. Okay, so kasi kung ang pira is a measurement mo lang yung sa sarili mo, kaibigan, baka hindi ka makontento sa pira kahit mayroon ka ng 10 million, 20 million, 30 million, 100 billions na pa rin, kaibigan, pero hindi ka pa rin nakontento, kasi just a human behavior, kaibigan. Kung parang wala ka daw purpose, bakit gusto mong magkamaraming pira? Ano ba yung gagawin mo sa pira? Pag wala kang masyadong purpose daw doon, kahit napakarami mo pang pira na, kaibigan, hindi ka pa daw makontento, kasi hindi mo alam kung bakit gusto mo daw yung pira na yun. But anyway, kaibigan, it's a good topic
the money kaibigan. Napakaganda. Hindi gusto kong makinig about money, gusto kong makipag-usap about money kasi gusto ko yung frequency ko andun din kaibigan. At hopefully kaibigan, hindi ko na sayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom, shakala, nagkala-kala, liki.